Eat Bulaga Management. Aba, narito ang ilan sa pinakamagagandang news at ito yung tinatawag na epekto ng chemistry ni Bimby Aquino at Raisa May Dizon sa rating surge at commercial load growth at overall brand loyalty ng Eat Bulaga TV5. So isa rin sa mga napansin ng mga netizen ang pagbabalik ng mga old or yung mga veterans host sa kabilang noontime program dahil itinuturong dahilan nito yung pagpasok nga ni Raisa ay ang tambalan ni Bimby at saka ni Raisa May. So naging malaking threat sa kanila para po magbalik yung mga dati, no. So ito na dahil ang pag-uusapan natin maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Ito na, bagsak ang lumang haka-haka, no, dahil sa ang nagdala ng sariwang hype at ang ad revenues ang tambalang Bimby at Raisa May sa pananghaliang slot ng TV5. Kung babad ka sa TikTok FYP, Instagram Reels at ngayong 2026, imposibleng hindi pumasok sa feed mo ang laganap na clips ng Eat Bulaga sa TV5. Matagal nang may matibay na pundasyon ang pampamilyang noontime show na ito, pero nitong mga nagdaang buwan nagkaroon ng tinatawag na Gen Z Renaissance ang programa. Bakit nga ba biglang nagtrending araw-araw ang hashtag na Raisa Bim at Maybe Magic at Eat Bulaga TV5? Ang dahilan ng unexpected at napaka-organic at super nostalgic Bimby Aquino and Raisa May Dizon. Siyempre nagsimula lahat ng ito na simpleng asaran lang sila, palitan sila ng mga hirit at maingat na pag-aalalay ni Bim kay Raisa tuwing mag-host sila sa live broadcast. Pero hindi inaasahan ng TV executives maging mga netizen na ang simpleng interaction na ito ay lilika ng isang malaking domino effect sa buong Philippine television landscape. So nagkaroon po ng tinatawag na rating spike, massive jump sa parehong urban at rural viewership metrics. Yung kanilang advertisers boom, pagdagsa ng mga panibagong corporate sponsors at consumer brands. And of course, the cross-generational reach. Pinag-isa nito ang mga boomers, Gen Z at millennial at Gen Z sa iisang tanghali. So sa isang comprehensive media report na ito, himay-himay natin kung ang gamit ang ilan sa mga Gen Z lens kung paano binago ng Raisa Bimby tandem ang takbo ng pre-TV advertising, kung bakit muling nagtiwala ang malalaking kumpanya sa Eat Bulaga. So na numbers don't lie, sabi nga, rating surge, viewership, ating tingnan ng datos, hindi lang to basta puro ingay lang sa social media. Ang engagement Raisa Bimby tandem ay direktang nagsali ng konkretong TV ratings batay sa Nielsen TV Audience Measurement at Kantar Media Reports. Ang TV ratings jump sa noontime slot bago pumutok ang tambalang Raisa at Bimby. Stable ang ratings ng Eat Bulaga sa TV5, mga nasa katamtamang markat na sapat na para manatiling panalo sa kanilang demographics. Pero nang nagsimulang maging regular fixture ang kanilang banter sa stage, so nagkaroon ng weekly ratings increase, tumaas ang humigit kumulang na 25% hanggang 35% ang average household ratings ng palabas sa buong bansa. Tuwing nagkakaroon ng interactive games o outdoor segments kung saan magkakasama sina Bimby at Raisa, umaabot sa mga panibagong record high peaks ang viewership graph. Meron kasing youth demographic shift ang dating slot na nangingibabaw ng mga mas nakatatandang manonood ng age 45 plus ay biglang napuno ng age 15 to 28 demographic. Isang napakahirap na hulihing audience group sa traditional na telebisyon. So nagkaroon ng digital multiplier effect, hindi lang TV screen ang basihan ng tagumpay ngayong 2026. Ang omni-channel presence ng tambalan ang naging gasoline sa apoy. And short form views, ang mga clips ng kanilang asaran at lambingan sa TV5 stage ay nakakuha ng higit 50 million combined views linggo-linggo sa TikTok at Facebook Reels. Sa YouTube livestream numbers, dumoble ang concurrent viewers ng Eat Bulaga official YouTube stream tuwing oras ng kanilang segment na nagpatunay na
kahit ang mga nagtatrabaho o nag-aaral gamit ang laptop ay nakatutok din online. At of course, isa rin sa magandang naidulot nito yung advertisers trust is back. Ang pagbaba ng commercial loads sa free TV. Ang pinakamalaking kwento sa likod ng entablado ay ang advertising boom. Sa industriya kasi ng telebisyon, ang rating ay para lamang sa hype, pero ang commercial load at advertiser spots count ang tunay na nagpapatakbo ng negosyo. Bakit biglang nag-trust ang brand sa free TV ng Itbulaga? So nakalipas na ilang taon, maraming advertisers ang nag-shift ng kanilang marketing budgets patungong purely digital ads or social media influencers marketing in-app banners. Pero nang lumitaw ang Raisa Bimbi phenomenon, napatunayan ng Itbulaga na alive and kicking pa rin ang free TV kapag may tamang content. And of course, the high viewer retention rate. Pag commercial break sa isang palabas, madalas na nagpapalit ng ka-channel ang mga tao o channel surfing. Pero dahil ayaw ma-miss ng mga taong susunod na hiritan ni Bim at Raisa, napansin ng advertisers na mataas ang retention rate kahit sa gitna ng commercial gap. Ibig sabihin, nag-aantay talaga yung mga viewers, no? And guaranteed brand safety at positive energy. Si Bimbi ay kilala sa kanyang magalang, maayos at wholesome na pananalita. Super gentleman archetype, habang si Raisa May naman ay simbolo ng sipag, talino at masa charm. Ang tambalang ito ay nagbibigay ng 100% brand safe environment. Walang takot ang mga multinational brand na maikabit ang kanilang produkto sa dalawa dahil napakalinis ng kanilang pampublikong image. And of course, the integrated sponsored segment, hindi na lang basta airtime commercial ang binibili ng advertisers. Ngayon, nagpapasok na ang brands ng mga custom segments kung saan mismong si Raisa at Bimbi ang gumagamit o nag-i-endorse ng mga products sa gitna ng segment. Or ang resulta, the high conversion rates at viral branded clips sa social media. Just like what you've seen dun po sa kanilang latest, no, na ito si Raisa at saka si Bim, ay nagkaroon sila ng banter dun sa isang tinatawag nilang endorsement o yung kanila pong product, which is the Jolly. Kasi sa pamantayan kasi ng Philippine Broadcasting, may limitasyon kasi yung minutes ng commercial break sa bawat oras. Ngayon 2026, ang Itbulaga, no, sa TV5 ay consistent sa sold out sa kanilang commercial inventory tuwing tanghali. Mapapansin mo na lang na ang daming malalaking fast moving consumer goods brands mula sa fast food chain, skincare, beverages hanggang sa telecommunication ang nag-aagawan sa spot. So yung psychology of the Raisa Bim chemistry, bakit nga ba sobra, no, kinakiligan at natutuwa ang mga Gen Z at millennial sa dalawang ito? Bakit hindi to nagmukhang pilit or cringe? Kasi nga syempre alam natin na hindi naman sila talaga pinilit, no? Hindi sila parang pinagtambal accidentally, pero parang na-preserve kasi yung kanilang nostalgic history for 13 years. And of course, syempre, nabuo pa dito yung pagiging good boy at green flag nitong si Mr. Bimbi. Kapag pinagsama mo kasi yung magkaibang mundo, hindi ito nagkakaroon ng clashing, sa halip na nagkakaroon ng complete complementary balance. Si Bim ang nagiging alalay at taga-protekta, habang si Raisa naman ang nagpapasok ng tawanan na nagtuturo sa mga kwelang hirit. So, kaya naman masasabi natin na napakalaki po ng ambag, no, ng karera nitong si Mr. Bimbi and Raisa May Dizon sa pag-angat, no, ng ratings at pagtaas ng trust ng ilang mga brands, no, dito po sa Itbulaga. Masasabi natin talaga na kung i-compare natin siya dun sa katapat na noontime program, is talagang mas malaki yung ipinamimigay ng Itbulaga kaysa po dito sa noontime program na ito. At the same time, mapapansin ninyo, kung mapadaan lang naman kayo, unti-unti na nilang binabalik, no, yung mga dating host, kasi matagal na umabsent, matagal na wala. Di natin alam, mababalik pa pala sila, diba? At the same time, mas marami po talaga ang nagtitiwala sa Itbulaga dahil sa napakalinis na napakalinis na kredibilidad, no? Hindi katulad sa kabila na parang punong-puno sila ng mga intriga, at ipinalik din nila yung mga segment na nag-trending sila noon pero hindi na kasing lakas ngayon dahil
sinasabing ipinantapat daw ito sa Maybe, no? Maybe Tandem. Kaya naman, congratulations sa Beam and Raisa May. Sana magtuloy-tuloy pa ito sa mga susunod pa nilang projects. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, DarEds TV and DarEds channel. God bless everyone.